Magandang araw mga ka-agri! Welcome to Agri Dapat, ang podcast kung saan agrikultura ang bida. Dito natin pag-uusapan ang agricultural growth, resilience, at innovation for development. Mga kaalaman at kwentong tunay na makakatulong sa ating mga magsasaka, agripreneurs, mangingisda at sa buong bayan. Mga bagong teknolohiya, makabagong pamamaraan at kwento ng tagumpay mula sa sektor ng agrikultura. Handa ka na bang magtanim ng bagong kaalaman? Tara, samahan niyo kami sa Agri Dapat! Good day po mga ka-agri! Ako po si Monchat Laranyo at ngayon po mga kasama natin, dadayo tayo sa napakalayong lugar, sa Region 2. Yan po ay sa area ng Cagayan Valley at mga kasama po natin ang ating Regional Executive Director Rosemary G. Aquino. At syempre, ang pag-uusapan namin ang ZEC. Ito po ang bagong teknolohiya, yung bagong innovation po dyan sa Cagayan Valley. At ito po ay tinatawag nilang Zero Energy Cooling Chamber. Magandang umaga po, Director Aquino. Magandang umaga, Monchet, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa nitong podcast. Magandang umaga at araw sa atin lahat. Ma'am, isa dito sa podcast na yung Agri Dapat, isa doon yung innovation. So, ang Region 2, itong Cagayan Valley, meron kayong bagong innovation at ito yung tinatawag nilang Zero Energy Cooling Chamber o itong SECSI. So, ma'am, ano po ba ito at paano natin to nagawa sa Cagayan Valley? Alam mo, Mamonchet, napilitan kaming gumawa ng ganitong klase ng innovations or research kasi maalala mo, grabe ang magbabas marami sa amin dahil sa pagtatapon ng tomato, na kung Yes. ano-ano mga highly perishable vegetable. So, hindi Mm. naman yun pwede sagutin mo lang na, ito dapat yan ang gawin. Kundi dapat Oo. meron tayong ibigay na promote na Mm. innovations from the side of the research and development. Para sa ganon ay meron tayong maibigay, especially kung how to prolong the shelf life ng Mm. mga binabarat na. No? Minsan Mm. tinatapon pa nga. Masakit yon on the part of the DA, lalo na kami Yes. sa Cagayan Valley. Mm. So, ngayon, nag-isip kami na instead na sagutin lang namin, dapat meron kaming ibigay na teknolohiya. Ano? At ito nga ay sa pamamagitan ng pag-improve. Gusto ko gamitin pag-improve kasi ito existing technology na sa ibang bansa. So, Mm. in-improve lang namin, in-innovate lang namin. So, we call it now Zero Energy Cooling Chamber. Kasi yung cooling doon na ginamit ang charcoal. Oo, Kumbaga sa uling. box na yan, yung Mm. box na yan na may laman na 500 to 1,000 kilos na halimbawa tomatoes, Mm. ay yung cavity nun, yung insulator nun ay charcoal. Pero inaral nila din yung ibang, let's say, coca-coir and Mm. others. So far yun. So itong using the charcoal as the cooling, Mm. material ng Zexi ay kaya niya i-prolong ang shelf life na lalo na kamatis, latest kamatis kasi diyan kami controversial. Mm. Pagka ganitong buwan, kinakabahan na ako. Kasi ito yung time, peak yan. Ang Oo. susunod niyan, mangga. Diba? So, ang nangyari ngayon, from 5 days na dati shelf life ng mga highly perishable like Mm. tomato, Pagkaani yun, ma'am, pagkaani, Mm. pagkagaling sa farm. Mm. Okay. Tapos, kaya na siya ipoprolong ang shelf life by up to 21 days. Imagine mo yun, no? Wow. So, with that simple, actually, hindi siya equipment outlay, Mm. supplies. Kasi nga, Mm. less than 50,000 yung 500 kilos capacity. Mm. So, kaya po siya sexy. Pero it sounds sexy kasi hinahanap ngayon ng mga farmers yung mga sexy technology. Ibig sabihin, attractive to them Mm. when it comes to utilization, adoption. So, mabalik katuwang po ng DA Region 2, ang DA BAR, itong Bureau of Agricultural Research. Yes. With Bureau of Agricultural Research, actually, yun, ang unang nagpondo nito kami lang. Kumbaga, Mm. nag-ipon-ipon lang kami ng pondo. Meron Mm. kami sa Region 2. And then, nung nakita namin potential based on Mm. preliminary trial, so pinapondohan na po namin siya sa DA, Bureau of Agricultural Research. Kasi Mm. syempre, kailangan ka mag-upscale. Yes, So, opo.
Kasi ang pambibigay ngayon dapat i-upscale mo, 'wag itago ang technology. Hmm. So ngayon pinondohan 'yan ng DA-BAR, and dahil sa mabilis na ano 'to, pag-adapt, maraming interested na nag-insinuate na kukunin yung design. So, ang ginawa na namin ngayon, kulang kasi maliit ang capacity ng bar. Mm. So, ang FOD, ang Operation Division, because sa high value may malaking kaperahan diyan when it comes to post-harvest Mm. improvement ng commodity. So, sama-sama na 'yan, DA-BAR and then FOD, high value. Para sa gano'n, itong mga dumadami na nagkaka-interes na kukuha ng technology ay mapagbigyan natin sila. In Mm. fact, nung nilabas po namin last year itong technology 'no, nung 100 yung confidence namin 90%, ay kaagad na yung gobernador po ng Ifugao, kasi yung tomato namin sa Ifugao galing Mhm. yun, dun yun din nagdadam. Mm. Kinuha na niya itong technology, pondohan niya sa sarili niyang pondo sa provincial local government unit. So anyway, sabi ko naman, mas nauna ang Ifugao kasi sila naman Nag-offer nagdadala sa kaagad. ENVAT natin ng Mm. maraming kamatis. So Opo. maganda yun kasi ibig sabihin naniwala sila sa teknolohiya kasi sila mismo magpopondo So, na. bale ito ma'am nagagamit na ngayon itong Zexi Yes, na 'to? yes. Marami na kaming mga Farmers Co-op Association na naggo-grow ng vegetable, whether highland o land vegetable. In fact, next week po ay magte-turnover tayo ng units of Zexina sa ENVAT, sa Bamba, Mm. kasi yun ang malaking trading center natin. Kasi para yung mga magbibiyahe from packing house sa farm ng Mm. FCA, Ilalagay nila dun dun. na ilalagay para ma-test na rin nila, ma-appreciate nila yung technology. Ma'am, since ito project 'to ng DA, ng Region 2, paano 'to, may bayad ba ang ating mga farmers nito o ito'y libre muna sa ngayon? Nasa promotional stage tayo, of course Mm. libre 'yan. Mm. Pero sabi ko nga, habang nagpo-promote tayo may nagkaka-interes na. Mm. Ang sabi ay, "Ibigay niyo lang sa amin ang design, kami na yung magpa-fabricate, kami ng pagawa." So Mm. meaning to say, mabilis yung proseso ng promotion ng technologies and eventually adoption kasi may gusto ng kukuha. Meaning to say, Mm. worth naman yung investment natin sa R&D niyan kasi ano 'to, in just 2 years nakuha yung resulta, and then ito na marami ng gustong gumagamit, at higit sa lahat, at the end of the day, yung peace of mind natin na nasa DE na kine-question tayo during peak season, Mm. na alam mo yun, 'pag nangyari minsan di ako nakakatulog, kasi ang hirap siya sagutin. Ngayon pagka i-e-ere ako ng ganito, sasabihin ko na lang, "Okay, the solution is Zexi." Oo. Okay, pero pagtuunan natin ito in terms of funding, 'di ba? Mm. Para sa gano'n ay mabigyan natin ang Ma'am, ito farmers. bang ano, Zexi, aside sa Ifugao na kumuha na, Mhm. paano yung ibang regions like sa Region 3 medyo Region matindi, 1 also. tsaka Region 1, CAR. CAR? CAR kasi Ifugao nauna na. Oo. Okay. So, Ah, sumusunod na sila, ma'am? yes, wala kaming hindi namin 'to tinatago technology, kahit sino nationwide, Mm. bibigay namin 'yan. Kasi Pero pinondohan sana ma'am naman wag ng nilang gobyerno, DA. pero ma'am sana wag nilang pagkakitaan ng husto. Sana nga. Sa Although mga ano naman gagawa. Ma'am Monchet, ano 'yan, meron naman tayong arrangement sa mga fabricators. Mm. Later on, may tinatawag tayo Technology Transfer Act, Intellectual Property Right. Hmm. Basta importante ngayon ay nasa level muna tayo ng appreciation ng target Mm. users, which are the farmers. Later on, 'pag dumami ng dumami, hindi naman tayo lagi nandiyan mag-provide na libre, 'di ba? Mm. Mm. Pero alam mo, isang farmer 'pag kumita 'yan, what's 40,000 per chamber? 40,000, Mm. 80,000, kaya nila 'yan 'pag Dodoble yung kita naniwala nila. sila na okey ang technology, long term naman din ang use, Mm. 'di Mm. ba? So, parang isang cellphone lang 'yan na medyo mahal. So, babalik ngayon dun sa Nueva Vizcaya, ito yung trading post dun, 'di ba? So, maglalagay kayo, ilan ang ilalagay niyo dun? Yung amin kasi, nasa promotional stage. Siguro Mm. based on the number of units, depende muna siguro mga 10, mga gano'n. Pero Mm. siguro pagka okey na kami, full blast na yung support sa high value, Mm. palagay ko ano 'yan, dadami na 'yan. Pero siyempre, kakausapin din namin yung mga partner FCA na 'pag Yes. mag-invest sila, puwede na sila, 'di ba? Mm. And of course, the local government units. So, yun. Pero importante wala tayong hinihingi royalty dito, ha, Yes, kasi opo. this is government or DA funded, At sana research alagaan nila, yun yun. lagaan. Anyway ma'am, wala na tayong oras. Meron ba kayong gustong mensahe na ipaabot sa ating mga tagapakinig, lalo na yung ating mga kababayan sa Cagayan Valley?
sa mga ano po, sa mga nag-aabang ng solusyon para hindi na po tayo magtapon, 'di ba? Kasalanan po 'yun sa Diyos kasi magtapon ka ng harvest. Correct. Ay ito na po yung katugunan 'no. Tawagan lang po kami sa DA Cagayan Valley. Marami po kaming researchers, especially diyan Nueva Vizcaya, may mga research stations po kami. Open naman po itong teknolohiya na 'to ay para sa lahat ng ating mga magsasaka na nahihirapan na binabarat. Ito na pa talaga ang solution. Ito na pa yung sexy technology para sa inyo po. So, naka-ano po kami, naka-ready na kayo po'y tulungan at ma-avail itong technology na wala pong bayad pansamantala. Ayan. So yan po mga kaibigan, sexy. Yan ang tandaan nyo at yan ang solusyon para hindi po agad mabulok ang inyong mga ani. At may mga kaibigan, wala na po kaming oras. Muli maraming salamat kay Regional Executive Director ng Region 2, si Executive Director Rosemary G. Aquino. Ito po si Monchat Laranyo para sa masaganang bagong Pilipinas. Agri dapat! Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Agri Dapat. Mga bagong impormasyon na makakatulong sa inyong pagsasaka, pangingisda, agribusiness o advokasya para sa sektor ng agrikultura. Kaya, huwag kalimutang i-follow kami para sa mga susunod pang episode kung saan patuloy tayong magtatanim ng kaalaman at aani ng tagumpay. Like and follow us on Facebook at DA Central Philippines at Sec Kiko Chu Laurel sa kanyang Facebook at TikTok account. Sama-sama nating subaybayan ang kanyang mga inisyatiba at adhikain para sa agrikultura. Hanggang sa muli, dito lang sa Agri Dapat.